Noong June 25, 2021, dinagdaan ni Pangulong Duterte ang Executive Order 141 na kumikilala sa issue ng teenage pregnancy bilang isang urgent national priority. Ang lahat ng mga sangay ng pamahalaan ay pinakilos upang matugunan ang mga sanhi ng pagdami ng bilang ng kabataang maagang nabubuntis. Ang nasabing polisiya ay nagpapatunay na hindi kaya ng iisang ahensya lamang ang pagsugpo sa panlipunang suliraning ito, kundi bawat isa ay may mahalagang gampanin upang matugunan ito. Isang taon na ang dumaan, marami na nagpahayag ng suporta. May ilang programa na rin ang isinagawa ng iba't ibang ahensya. Tingnan natin kung nasaan na nga ba tayo sa isyong ito. May mga bunga na ba ang ating mga pinaghirapan? Isa sa naging agarang tagumpay ay ang pagbalangkas ng Comprehensive Action Plan for the Prevention of Teenage Pregnancy sa pangunguna ng Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad o POPCOM. Katuwang ang mga nasyonal sa ahensya sa ilalim ng Human Development and Poverty Reduction Cabinet Cluster o HDPRCC. Dahil sa pinagsamang lakas ng pamahalaan, lokal na ehekutibo, pampublikong organisasyon at mga pribadong individual, bumaba ang kaso ng mga menor de edad na maagang nanganak nitong nagdaang taon. Base sa pinakabagong datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority para sa taong 2019 to 2020, makikita na nagsisimulang bumaba ang bilang ng mga batang ipinanganak mula sa kabataang edad 10 hanggang 17. Ang The Challenge Initiative o TCI ng Zulig Family Foundation at Bill and Melinda Gates Foundation ay patuloy din na pinapaunlad ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan upang makapagbigay ng sapat at angkop na serbisyo para sa kanilang nasasakupan. Naglungsad din ng iba't ibang kampanya ang mga nasyonal na ahensya upang masugpo ang ilan sa mga sanhi ng maagang pagbubuntis. Ilan dito ay ang Konektado Tayo PH na layuning mas maging bukas ang komunikasyon ng mga magulang at kanilang mga anak tungkol sa usaping sexual, reproduktibong kalusugan, pakikipagrelasyon at iba pa. Ang I Choose #Malaya Akong Maging campaign naman sa pangunguna ng Department of Health at POPCOM ay nagbibigay ng tamang impormasyon sa mga kabataan upang lumaki silang responsable sa kanilang sariling sexualidad at makaiwas sa panganib ng maagang pagbubuntis. Mas pinaigting ang implementasyon ng Comprehensive Sexuality Education o CSE sa pagtutulungan ng mga paaralan, national agencies tulad ng DOH at POPCOM at iba pang grupo. Ang convergence effort na ito ay naglalayong makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga mag-aaral tungkol sa sex at iba pang paksa at magabayan sila kung saan at paano kukuha ng angkop na serbisyo at payo ayon sa kanilang katanungan at pangangailangan. Nagkaroon din ng programa ang pamahalaan para matulungan ang pamilya ng mga batang ina. Ito ay sa pamamagitan ng Social Protection Program for Adolescents, Mothers and Their Children o SPP-AMC ng POPCOM at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ngayon, nagsasagawa pa rin ng mga oryentasyon sa iba't ibang lungsod at rehiyon ng bansa upang hikayatin silang maipatupad ang SPP-AMC at iba pang programa sa kanilang lugar. Laging handa ang POPCOM na magbigay ng pinansyal at teknikal na tulong upang maging matagumpay ang pagsasagawa ng mga programa. Maaaring hindi sapat ang isang taon upang tuluyang maprotektahan ang ating mga kabataan sa pagkasira ng buhay na dulot ng maagang pagbubuntis. Maaaring marami pa rin ang hindi nabibigyan ng serbisyong pangkalusugan. Maaaring may mga kabataan pa rin ang pumapasok sa mapanganib na pakikipagrelasyon at pakikipagtalik. Subalit hanggat may mga taong hindi rin napapagod magsilbi at mag-alaga sa bayan para sa kapakanan ng susunod na henerasyon, tiyak na makakamit din natin ang pinapangarap nating mas magandang bukas para sa lahat.